Inyong lahat, mga kababayan. Nandito po muli kami sa aming programa, ang bagong bantay hukom, si NCSP na po ito at ang aking kasamang si Mr. Raiden. Kamusta ka dyan? Mr. Magandang Raiden. araw. Yes, magandang araw sa inyo ulit mga kababayan. It's me again, Raiden, dito sa aming programa, ang Bagong Batayo Com. At aming himpila sa DWBL 1242. Okay. Kami po uli ngayon maghatid ng mga komentaryo at mga balita at mga konting mga kuro-kuro sa mga pangyayari sa paligid natin. At yun lang po. Mamensi? Ito, kanina, sinigawa ang paggunita sa ating araw ng kalayaan. Umaten ang iba nating mga member ng pamahalaan at ang ating alkalde dyan sa Maynila, si Mayor Isko Moreno. So sa ating ika-122 taon na paggunita ng araw ng kalayaan. Oo, sa pangunguna to ni Mayor Isko. Actually ano to eh. Actually kahapon to. Kahapon to. Kahapon to Mamensi, oh. Bayan. Medyo nawala kahapon dito nangyari po ito kahapon, no? Araw ng kahapon po ito. Kasama niya si sa pangungunan ni Executive Salvador Miguel Dea, kabilang ang mga iba pang opisyal at ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Ayun yung mga kasama niya. Actually, Armed Forces of the Philippines nagsaboy ng rose petals din dito sa sa pagtitipon ng ating araw ng kalayaan. Ayun nga, madam, sa ang ating pangulo diyan para sa through virtual. Through virtual message. Through virtual. Bilang pag-iingat din syempre masyado nang maraming nagpa-positive ngayon eh. Marami na nangyayari, talagang grabe na hirap ng ating mga kababayan. So, may nagbuwis na ng buhay sa pag-aantay ng mga sasakyan dyan sa nag-stay ng 5 days sa footbridge dyan sa bandang Pasay, ano? Kawawa, nakakaawa ating mga kababayan kapag nakakita natin nangyayari yan. Na halos nakita natin na talagang sobrang hirap ang ating nararanasan sa ngayon. Pero maganda naman balita, ay halos daw 200 na stranded na individual na pauwi na. Kahapon yata, araw ng kalayaan, pauwi na ang mga halos 200 na individual na na-stranded. Mapapauwi na. Saan to, Ma'am NC? Saan to? Saan sila mapauwi? Stranded. Ito ba yung na-stranded sa NAIA? Ito yun, ano? Oo, yung mga saan-saan bandang airport. Oo, sa NAIA 3 to eh. NAIA 1 NAIA. Oo, buti nga nakauwi na. Tsaka ito nga, Madam Mensi, may dagdag ko lang, sabi nito ni DILG Secretary Eduardo Anyo, maaaring manatili pa rin buong Maynila sa GCQ, sa ilalim ng GCQ. Pagtapos ng June 15. So, wala pang assurance kung malilift na yung GCQ. Especially dito sa Metro Manila. Naman huwag malip ang GCQ kasi nakita naman natin ang sa gipit na ang mga tao sa kanilang pangpinansyal, pagkain, lahat, marami na kagipitan na nangyayari sa ating mga kababayan. No? Sana ang ating transportasyon madagdagan pa. Dahil sa tuwing papasok sa trabaho, ang ating mga ilang sa kababayan natin na naglalakad, napakahirap para sa kanila. Plus, paidagdag pa natin yung paidagdag pa natin yung napakarami ng nagpa-positive. Napakarami na nagpa-positive, kahapon, 24,175 na ang aking nakita doon sa datos ng mga natamaan na positive. Ako nga, kahit nandito lang ako sa bahay, naka-face mask ako kasi syempre tuloy-tuloy pagkasalita, hindi ako komportable. Hindi ako katabi sa bahay. Medyo malamig kasi. Malamig kasi pagkakasalita ako kaya masakit sa lalamunan, lalo sa panahon nga, tag-ulan na. Dineklara na ng Pag-asa na official official rainy season ngayong buwan na to. Yung pag-ulan, sabi.
Tapos, at triple ng pag-iingat dahil makakaranas ang marami sa atin ng flu, sipon, maraming sakit na mas dadapo pa sa mga ating mga kababayan sa panahon na ito. Yung pa, madam, may balik natin yung ano, yung, yun nga, pagbabalik sa yung GCQ na sinasabi. Na mananatili pa rin yung buong Metro Manila. Maaaring manatili pa, sabi ni ano, hindi pa naman daw final yung decision. Malalaman pa sa June 15 kung mananatili pa rin tayo sa GCQ. Eh, sa panahon ngayon, lalo muna kasi kailangan gumalaw ng ating ekonomiya eh. Oo. Kailangan. Siyempre, madami sabihin na GCQ, madami, isis lang, dadagdag ko lang to. Bukod pa sa Metro Manila, ang mga region ng Region 2, Region 3, Region 4A, at yung lugar ng Cebu City, binabantayan din. Kung ito ililift na yung GCQ o patuloy pa rin yung GCQ o mag-MECQ ulit o ECQ. Hindi pa natin sigurado kasi parang tingin ko nagbabasa na lang sila sa ano dami nang namamatay. Oo, ating kasi minsan pero inaasahan na natin to eh. So nag-start tayo sa MECQ, mula ECQ, MECQ, hanggang GCQ tayo. Expected na natin dadami yan na tatamaan ng virus. Dahil nung nasa ECQ pa nga tayo, dumadagdag, hindi nababawasan. Ngayon pa kaya ang GCQ. Talagang naasahan natin dadami talaga yan. Talagang dadami kasi nga iwasan yan. Yung tinatawag nila Madam NC na yung mass testing. For example, mag-mass testing. Tapos matukoy nila ganun karami yung yung nag-positive. Anong remedyo ng gobyerno para kumbaga anong solusyon ng gobyerno kung paano nila gagamutin tong mga taong magpa-positive sa mass testing. Ayun ang natin eh. Kung magma-mass testing sila tapos wala naman ding option ng gobyerno o gagawin paraan para gamutin lahat yan kung ganong karami yan. Kung saan nila lalagay ng mga quarantine facilities siya kung sabihin na natin biglang boom yung dami nung pag nag-mass testing. So parang wala rin eh. Titingnan natin eh. So parang nagbabase nila siguro sila sa dami ng namamatay. Ito, di naman tayo doktor, di naman tayo eksperto, pero syempre, base sa nakikita natin, sa obserbasyon natin, maaaring ganun. Nagbe-base na lang kung sa dami na namamatay ng asymptomatic. Kasi puro asymptomatic nga naman yung mga nagpa-positive ngayon. Oo. Especially ngayon, meron nga akong kakilala na tita ng kakilala ko, tiyahin niya, yun nga, nung nag-mass testing sa Marikina, yun nga, umabot sa 66 yung nag-positive sa palengke, sa palengke ng Marikina. Tapos yun, as of now, naka-quarantine yung mga tao nag-positive. Although, halos lahat naman to asymptomatic talaga. Yun nga po, yun nga ang ating gustong malaman kung ito bang mass testing na to, anong kasunod after ng mass testing, kung ganong karami ang matukoy. Anong remedyo ng gobyerno sa ilalagay po mga tao. Yun nga ang ating hinihintay. Kung ano yung option nila na gagawin sa patuloy na dumadami ng tinatamaan ng virus na yan. So sana wag naman tayo matulad sa ibang bansa. Alam naman natin na yung ating bansa isa sa napakahirap na bansa. Marami sa ating kaawa-awa pag talagang yan hindi agad makaisip ang ating pamahalaan ng opsyon para dyan. Antay tayo kung anong sasabihin ng ating presidente, kung anong gagawin pa niya. Kasi sa akin na lang, kung ano na lang tulong na agarang maibigay ng ating gobyerno sa mga nagugutom, sa mga nangangailangan, pangunahin kung ano yung mga kailangan gawin, sana agaran na maibigay sa ating mga kababayan na sobrang naghihirap sa ngayon. Ang pandemya na ito, hindi natin alam hanggang kailan. Kaya doblein o triplein talaga na pag-iingat na ating mga kababayan. Talagang grabe na. Yung transportasyon lalo. Lumawak na yung problema sa transportasyon. Pero ayon naman sa
sa National Housing Authority sa NSA, hindi naman daw isususpinde ang Balik Probinsya program. Pero nakikita mo naman na kahit may ganyang programa, bakit nangyayari yung mga bagay na hindi dapat mangyari sa nakikita natin? Na yung maraming stranded na gustong-gusto makauwi, meron na nagbuwis ng buhay sa pag-aantay na makasakay pa uwi. Huwag na natin pa ang mga tao hindi na alam kung ano ang gagawin. Kung ano pa ang maiisip ng gawin para sila ay makauwi lang sa kanilang mga pamilya. Kasi ang nangyari kasi dito, madam, tingin ko misinformation yung ibang uuwi. Which is, na-announce naman talaga nila. Tingin ko ang kailangan lang pala kasi ng gobyerno, tingin ko yung paghatid ng impormasyon. Make sure na yung information talaga mag-spread diyan. Papalagay na social media, nag-spread sila ng mga information tungkol sa Balik Probinsya program. Siguro suggest natin sa mga text messages din. Nagawa sila ng mga blast messages. 'Di ba? Sa Smart, sa Globe. Pwede naman 'yan Napakala doon sa mga Balik Probinsya program, kung ano man program 'yan. Tungkol sa SAP. Kasi hindi naman lahat ng tao may Facebook. Kagaya na sinasabi natin ibang mahirap nating kababayan. 'Di ba? Wala namang ding cellphone na Android o iPhone. 'Di ba? Siguro dali nila yung impormasyon sa pamamagitan ng through text messages. Pwede naman yung blast text Kumbaga, lahat ng number, 'di ba? Na naka-register sa Globe, pwede naman sila makipag meeting sa Globe o sa Smart. Ang ano nga niyan, ang problema yun nga sabi mo kanina, hindi lahat ng tao ay may cellphone, hindi lahat ng tao nakikinig ng balita, hindi lahat ng tao kung may Facebook. Meron Ibig sabihin ba dami yung may option tungkol dyan yung mga cellphone na magaganda ba na pwede maghatid ng balita. Kasi ayun pa, yun. Pwede yun. Ng pamahalaan. Black ang pamahalaan, magtulungan sila. Imbes na yung ibang politiko dyan na nagsasalita na kung ano-ano, makapagtulungan sila. Tumulong sila sa ngayong panahon na ngayon na pakita nila yung kanilang sincero. Umahan nila ang kanilang dapat tumulong na lang sila. Imbes magsalita sila na kung ano-ano against government, tumulong na lang sila. Kung mahal nila ang ating kababayan, kung mahal nila ang bansang Pilipinas. Kasi ano nangyari kasi kulang sa impormasyon. Kulang. Kulang sa paghatid na impormasyon. Ipopost ibabalita. Ipopost tungkol sa Balik Probinsya program, for example, etc. Ganyan. Siyempre, yung ibang tao, di naman lahat yun, alaman nila. Ang gagawin tuloy nila, dahil iisipin nila, may Balik Probinsya program, iisipin nila, pwede silang umuwi anytime. Which is, may mga procedure, may mga proseso. Oo. Tapos minsan, lahat ng sektor ng pamahalaan, lahat ng mga barangay sa buong Pilipinas, lahat naman ng bawat lugar may barangay yan. Kung hindi man kasi marami sa ating kababayan, tulad ng mga probinsya, yung mga malalayang probinsya kung saan sulok ng Pilipinas ang ibang kababayan natin, may mga barangay na pwede nilang dayuhin ang kanilang nasasakyan para maghatid ng impormasyon, para magpaliwanag sa ating mga kababayan na hindi nauunawaan kung ano ang mga kalagayan pa ng mga katulad na programang Balik Probinsya. Kailangan maihatid niya sa kanila, maipaliwanag kung ano ang dapat gawin. Kasi, nangyayari kasi, madam, nakikitaan ng butas tuloy. Kaya tuloy, ito ba dyan, nagsisigaw, nag-rally-rally dyan kung saan-saan. Kasi nga, may nakikitaan ng butas nakikitaan ng butas. Kung para walang masilip, okay magpakita ng butas. Diba? Kasi, nagpapakita kayo ng ganito, ng ganyan. Talaga may dadaing at may dadaing, may magreklamo, may sisilip at may sisilip. Yung sinasabi natin, yung paghahatid ng tamang impormasyon at sapat na impormasyon. Huwag niyo masyadong gawin technical ang pag-explain kapag minsan yung mga spokesperson dito, bilis magsalita. Ito naman mga tao, di naman ganun nakakaunawa, ganun katatalino ng tao. Minsan kailangan lang po natin simplihan. Hindi natin kailangan dali sa galit na yung parang pagalit na tono ng pagbibigay ng paghahatid na impormasyon.
Yun po kasi ang nangyayari. Kaya po yung mga kababayan natin, misinformed talaga sila. Kulang sa kaalaman, sa pangunawa. Kaya nangyayari tuloy, ayun, gulo. Kaya nga, Eh, yung isa gawa sa suggestion natin, intindihan kung anong mga oo, pangyayari, kung anong dapat gawin. Kawawa yung mga kababayan natin na walang naiintindihan kung anong nangyayari. Balang salita tama nga yung sinabi nyo, madam. katulad yan, yung programang Balik Provision, narinig lang na Oo, ganyan. oo. Ganun. Akala ganun na. Oo, madaling makauwi, which is may procedure. Kailangan nyo pumunta muna ng barangay. Yung mga health certificate muna, kailangan muna may health certificate ka bago ka makalis. Eh, di ganun kaalam ng tao yan eh. Lalo na yung mga hindi man naman nakatao nakapag-aral. Yung mga tao din naman nakapag-aral, syempre, na mababaw lang ang pangunawa sa buhay. Alam naman natin marami tayong kababayan ganyan, nakatasadyang kaawa-awa talaga. Eh, explain po natin ang maayos dyan. Hindi naman po yan mga basta mga robot lang na sinabi mo ganun, ganyan na eh. Eh, bigyan natin ng tamang impormasyon. Ipahatid natin ng tamang impormasyon. Eh, kung di po nila kaya maraming paraan. Katulad niya, pag ginusto ng pamahalaan na gumawa ng ganang mga bagay na alam nilang makakabuti para sa ating mga kababayan, maraming paraan. Maraming tama paraan yung sinabi nyo. pwedeng gawin para mas Tama yung madam, tama yung sinabi mo eh. Barangay. Yan, ano ba function ng barangay ngayon? Oh. Adi gamitin nyo yung barangay natin. Mga barangay natin dyan sa sulok-sulok. Ginagawa ngayon eh. Kayo mga kapitan, mga taga-barangay, iatid nyo yung tamang impormasyon. Hanggat maaari, puntahan nyo sa mga bahay-bahay o mag-megaphone kayo dyan. Tingin ng trabaho yan. Mag-ingay kayo dyan, di ba? Ganun lamang po yan eh. Eh, wag po tayo magagalit pag tayo po ay pinupuna. Kasi kaya po tayo napupuna dahil tayo may mga kamalian na gagawa, tayo may mga pagkukulang. At tandaan po natin, hindi po labag sa batas ang punahin kayo. Hindi po labag sa batas yan. Yun nga po ay nakakatulong. Nakakadagdag sa inyong nakakadagdag na kumbaga sa inyong kaalaman din. Kung ano ba yung dapat nyo pang gawin, kung ano ba yung pagkukulang nyo. Kung yun po muna, ayun yung bibigay sa inyo ng impormasyon kung ano ba yung dapat mong gawin at ano ba yung pagkukulang mo. Eh, wag po tayo magagalit sa mga taong nabumuna kasi po unang-una, hindi po yan labag sa ligang batas sa pagpuna sa inyo. Karapatan po ng taong bayan na punahin kayo kapag kayo mali. Yun lamang po yan. Para sa mga tao naman, taong bayan, wag po kayo matakot na magtanong. Magtanong po tayo. Ito, ang aming adikain ng aming programang ito, may hatid sa inyong hinaing ng ating mga kababayan na walang kakayahan na may hatid sa inyo kung anong sa kanilang mga kalooban. Lalo sa virus na ito, sa pandemya na ito na buong mundo. Sobrang hirap, krisis na lahat. Grabe ng hirap ang nararamdaman at nararanasan ng ating mga kababayan. Talaga nakakainit talaga ng... May hatid sa inyo ang aming mga hinaing ng ating mga kababayan. Ipatid doon sa ating pamunuan. Kung marinig nyo kami, dyan sa pamunuan, kung saan man yan, ng pamunuan ng ating bawat sektor ng pamahalaan. Lamang po, ulitin ko po, huwag po tayo magagalit pag tayo po'y pinupuna. Dapat tayo po'y matuwa sapagkat at least nalalaman nyo kung ano man yung mga pagkukulang nyo. Maliit man o malaking bagay, pagkukulang pa rin po yan. Isang salita lang yan, pagkukulang. So dapat po, yun nga, sinasabi namin, maghatid po tayo ng tamang informasyon, sapat na kaalaman, huwag nyo po masyadong gawing technical. At huwag po tayo magagalit, pakiusap lang. Abangan pa natin ang pasensya natin. Dahil may mga nakakarating sa amin dito na mga reklamo. Kasi kapitan, tinanong lang, gagawin ni kapitan, tatakutin niya nagtanong, natakutin niya, ikukulong niya. Mali po yun, ha? Yung mga kapitan dyan abusado, mga kayo, mga putragis kayo, ha? May araw din kayo, sa totoo lang. May araw din po kayo. Huwag kayong ganyan. Nasa krisis pa tayo, ha? May gumagawa pa ng maraming kawalang-iyaan na bakit ba kayo gumagawa ng ganyan, mga kababayan? Bakit kayo nananamantala pa ng ating kapwa Pilipino sa hirap na ito, sa krisis na ito? Katulad yung mga stranded na yan, nabentahan pa ng mga peke na ticket. Kita niyo yung kawalang-iyaan na ginagawa ninyo sa ating mga kababayan. For example yan. Pilipino, dapat tayo nagkakaisa sa krisis na ito, sa paghihirap na to. Huwag na kayong mag-isip na pagloko pa ng ating kapwa. May karma yan. May karma. Etong drugs na ito, bakit ba bakit pinagpapatuloy pa na ninyong gawin to? Samantalang, lugmok na ang ating mga kababayan, ang ating kapwa Pilipino sa hirap ng buhay, sa gutom. Nagbebenta pa kayo ng droga.
Meron pa nakitaan dyan sa General Trias. Billion din ang halaga ng droga ng shabu. Nako, grabe, ano? Sa ang daming buhay ang inyong masisirain pa. Hindi niyo ba nauunawaan? Hindi nga natin alam kung hanggang kailan tong krisis na to. Nakakapag-isip pa tayo magbenta ng ganyang mga droga sa ating mga kababayan na Pilipino rin. Kaya nga, yun nga. May karma po yan. May karma. Paggawa mo ng hindi mabuti sa kapwa. Kaya meron pong balik sa inyo. Kung di man sa Panginoon, may gagawa rin sa inyong mga walang yung tao katulad nyo rin, mga lang din ng bituka. Katulad din yan yung mga ibang, mga ibang kapitan pa rin dyan. Yun nga, may karma yan. May karma po, may balik po sa inyo yan. Maniwala po kayo sa hindi. Grabe. May karma po yan. Totoo po talaga yan, ng karma. Hindi man sa inyo, sa pamilya nyo, sa anak nyo, sa asawa nyo, na wala namang malay sa kalokohan nyo, doon babalik yan. Mag-isip-isip po tayo. Patakot naman tayo sa Diyos. May Diyos po, totoo ang Diyos eh. Totoo yan. May karma talaga, maniwala kayo dyan. Kaya nga, huwag kayo masyadong walang hiya. Sa ating kapwa. Lahat ng bagay ay may katapusan. Totoo yan, may katapusan talaga. Ay may katapat na parusa. Tigilan totoo po yan. ninyo sa ating kapwa Pilipino. Tingnan Kaya nga, ninyo madam, ang nangyayari sa atin. Matakot kayo sa Diyos. Sa dami na ng problemang ito na hindi na makayanan ng ating maraming kababayan ang krisis na ito. Sana naman awa kayo sa ating kapwa Pilipino. Tama. Madam, may iba tayo, madam, sa yung mga mahihilig kumain. Ito, medyo pampagod vibes naman ng konti. Yung mga mahihilig kumain, yung mga dine-in sa mga samgyupsal restaurants, papayagan na. Pero syempre, bawal yung yung face-to-face sitting. Yung mga ito-all-you-can, pwede papayagan na ng DTI. Meron pa rin mga guidelines sa susundin. Katulad ng mga pag-disinfect, yung mga health protocol, syempre. At syempre, especially, face mask. Yan po ito sa ilalim lang po ito ng GCQ. Papayagan na ng DTI na mag-operate ng mga sangyupsal, mga restaurant. Kailangan bawal lang yung buhay. Ekonomiya. Bawal lang dito, madam, bawal lang dito, madam. Madam, bawal dito yung yung harap-harapang ikakain kayo, magkaharap tayo. Bawal din yung magkatabi. Bawal yung mangyayari ayon sa Department of Health. Sorry. Ayon sa Department of Trade and Industries, DTI, papayagan na pagbubukas pag dine-in sa mga restaurants tulad ng samgyupsal sa loob ng GCQ areas lamang. At sa kondisyong bawal ang face-to-face sitting o magkakaharap na upuan. Linawin ko po, ayan nga. Bali, merong 4 na upuan. So, ibig sabihin, parang nandun siya. Hindi ko kaya 4 na upuan daw sa isang mesa eh. Pero, sa isang lamesa daw, 2 tao lang ang pwedeng kumain. So, mangyari, nakupo ako dito. Hindi ko siya kaharap, nandun siya. Sa kabila, parang ganun to eh. Kailangan nakalagay dito sa ating news. Papayagan na. Yung mga mahilig kumain, mahilig mag-bogche dyan. Ready na yung mga tiyan nyo. Madam, mabalik tayo rin sa GCQ. Ibig sabihin, maaari talagang manatili pa rin tayo sa GCQ. Dahil ang pagtaas pa rin ng bilang ng COVID-19, ganun pa rin naman eh. Although mas maraming gumagaling, sinasabi ng na doon sa datos. Pero yung bilang, consistent yung bilang eh. Minsan 500 plus, minsan 600 plus, minsan 400 plus, may 300 plus. Wala namang 100 pababa eh, na bilang eh. So, maaari talaga to. Inasahan na natin dadami talaga yan. Nadami talaga. So, wala naman tayong pwedeng sisihin dito sa virus kasi virus ito eh. Di lang natin alam. Kasi may mga nagsasabi na ito raw biochemical attack. Pero hindi mga nagsasabi galing doon to sa hayop dahil sa paniki kasi mga exotic sa China may kumain ng mga exotic ang tao doon. Medyo doubt nga lang ako doon sa exotic na kasi noon pa namang mahilig kumain ng mga tao ng exotic na pagkain.
Hindi Ibig na naman sabihin, China mahilig kumain ng exotic, kahit Pilipino may kumakain din ng kahit exotic. Pilipino po, may kumakain din ng exotic. So pag parang sabihin mo na galing sa exotic o sa paniki, kakakain ng paniki ng mga inchik, itong COVID-19, eh parang medyo kaduda-duda. Katulad ko, nagdududa ako eh. Parang kung ako sa sarili ko, parang daw naniniwala. Kasi noon pa may kumakain ng paniki. May mga kaibigan tayo Cebuano kumakain ng paniki. 'Di ba? Hmm. O itong mga Chinese, lalo itong mga Chinese, sa kanila naman nagmula yan. Yung bukod sa virus, sa kanila nagmula yung mga exotic na pagkain. Noon pa sila kumakain ng exotic. Eh di sana noon pa may coronavirus. Sana noon pa nag-exist ang coronavirus. Sana noon pa. Eh talagang sadyang duda-duda kung saan galing itong virus na ito. Dito pala rin ako na talagang yan, ang virus na yan eh, dumaan sa biochemical. Maaari. Eh, di natin sigurado eh. Hindi natin sigurado kung sino gumawa. Eh, mahirap magsalita. Kumbaga sa atin, eh, haka-haka. Pero kung isipin mo, common sense, kung itong coronavirus ay galing sa paniki dahil sa pagkain ng mga Chinese na exotic food, sana po noon pa may coronavirus. So, sana noon pa nag-exist ang coronavirus na to. Sana noon pa to naging pandemic. Noon araw pa. Baka hindi pa ako pinapanganak sa mundo, naging pandemic na to. Kasi 100 years na kumakain ng paniki ang mga Chinese. Ang exotic food. Exotic food na yun eh. Opo, eh talagang malalaman natin sa mga susunod na kabanata kung ano ba magiging resulta nitong sa ating kapaligiran, no? 4 na NPA nagbalik loob na sa ating pamahalaan. Magandang balita din yan. At least kahit na alam natin na sa malalayang probinsya, hindi sa Manila, eh nagkakaroon ng mga ataking ganyan sa ating mga kasundaluhan na marami ring ang nalalagas, no? Dahil sa mga gawan nitong mga NPA na ito na hindi natin alam kung ano ba talaga yung kanilang sumasabay pa sa kanila sila sa ganitong mga crisis, mga problema ng ating bansa. Buti magandang balita. Buti nga ba ito magandang balita? Katahimikan. Buti nga sumuko rin naman, no? Buti agad mari sumuko. Nagbalik loob sa pamahalaan. Buti nga sumuko din naman. May mga sumusuko, may mga ayaw sumuko. Ito mga NPA. So, hindi natin alam kung ano bang kanilang sa loob o sa loobin. Madam, magbalik tayo doon sa usaping China. Usaping Chinese, tsaka si Presidente at si President Xi. Nag-uusap daw sila eh. Through telephone. Nag-uusap sila. Para sinasabi nitong Presidente ng China, nauunahin tayo, pa-priority tayo para sa gamot ng para sa vaccine. Kung sakali daw magkaroon ng vaccine, unahin daw. Para sa mga pagtulong sa mga sa nangyayaring pandemic sa bansa natin. Talino sa ating Presidente Duterte. Which is sa kanila din naman galing ang kung ako naman tatanungin, dapat lang. Kasi nga, unang-una, sa kanila naman ang galing ang virus eh. Di ba? Diplomatic. Siyempre, kututosin, kututosin talaga, dapat obligasyon nilang tumulong talaga. Kasi unang-una, sa kanila galing yan eh. Sa dami ng buhay, hindi lang sa atin, sa buong mundo, ang tinamaan ng virus na ito. Maraming binawian ng buhay, maraming naghirap, lahat, buong mundo naghirap, hindi lang tayo. Pero tayo kasi, masyado nating ramdam kaagad yung krisis na to dahil hindi tayo ganun yaman na bansa para agad-agad nararamdaman natin ang hirap. Kaya buti nga ang Chinese. Maraming mahihirap sa atin. Tutulong daw. Tingnan natin kung tutulong anong kasing tulong ba yung gagawin. Kasi nga, siyempre, kung pwede na lahat, magamot nila yung lahat ng tao na naapektuhan yan. Hindi lang sa... yung India naman na nangako naman bibigyan ng Pilipinas ng vaccine kung sakali ito ay lumabas. Nangako naman ng India, ang bansang India, na bibigyan tayo ng gamot. Kasi alam naman natin ng India, magaling din gumawa ng mga gamot yan eh.
Kasi may sila sa mga herbal din, tulad natin. So, antayin na lang natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Ito, tungkol sa Chinese naman, obligasyon nyo yan. Di ba meron tayong, ako kasi parang may narinig ako na, na meron tayong sariling atin na tinutuklas na gamot para dyan. Ayun yung madam, yung herbal, tawa-tawa. At saka yung, Hindi lang yata palataya sa ating Pangulo sa Lagundi yata yun. sariling gawa, no? Ba't di kaya atin subukan? Hindi. Actually, madam, na to, susubukan na to. Dadaan na siya sa trial sa Singapore. Yung tawa-tawa, tsaka yung lagundi. Pati yung yung coconut virgin oil. Gagamitin din po siya. So, hintayin natin yung resulta. Dadaan siya sa trial sa Singapore. Ititest siya. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Sana maging effective din yan, para naman sana po, maluwag. Tingin ko naman na virus na ito. Ang Pangulo naman nag-iisip din ng paraan niya kung paano magkaroon tayo ng gamot. Siyempre, lahat naman siguro ng bansa sa ngayon nag-iisip ng paraan kung paano magkakaroon ng vaccine o antidote. Tuklas na lang kung paano magkaroon ng vaccine. Ito madam, ito yung tawa-tawa at lagundi. Pinag-aaralan na nga bilang gamot sa COVID-19. Yan. So, hintayin natin yung magiging resulta nito. Malay mo, sa atin magkaroon ng gamot. Dadaan to sa Vitro trial sa Singapore o Vitro trial sa Singapore. Bukod daw sa virgin coconut oil, kabilang na rin itong dalawang to, yung lagundi at tawa-tawa. Alam ko anti-malarial to eh. Yung tawa-tawa. Yan eh. Pamalaria. So, hintayin natin kung ano yung mangyari sa Vitro trial na to sa Singapore. Malay natin sa awan ng Diyos, maging maging vaccine na. Maging effective, no? Mama, pag-isal natin na sana maging effective yan. Madam, muna tayo, short break. Short break na muna tayo. Tayo mag-commercial muna. Your home will get the exposure it deserves. Your home will be priced right. Your home will shine the brightest. Our relationship is dependent on meeting and exceeding your needs. You deserve an agent who will be at your side from beginning to end, ensuring that you get the most money possible from the deal. You deserve a Keller Williams agent. Keller Williams Philippines commits to be the real estate company of choice for agents and their customers. Madam, batian muna tayo. Batian po siya na doon sa mga masugid natin tagapakinig. Ito si Engineer Mandar, si Engineer Pingol, at from IORA, API, si Dionisio Magnifico, and si Dr. M. Habenya from Chief SDO, DepEd Pasig, si Sir Gomer Agon from SDO, DepEd Pasig also, si Attorney Leo Balesteros, at buong Balesteros family, binabati namin kayo dyan. At batiin din natin yung mga kasama natin, mga kaibigan dyan sa NCR, RSCOM, Philippine Army, si Captain Robert Spirito, si Lieutenant Colonel, Battalion Commander, si Lieutenant Colonel Danilo Olay, GSC, Philippine Army, si Sergeant Peristol, at si First Lieutenant J. Cañizares. Madam, may babatiin ba kayo, madam? Ako, binabati ko rin yung ating reporter na si Charles. Hindi ka nagpaparamdam, Charles. Kamusta ka na? Binabati ko yung aking mga kapatid dyan sa Aklan, si Lisa Ong, sa Batangas, si Mercy Gonzalez, ang kanyang mga anak, at ang aking mga kaibigan dyan sa Pasig, si Geraldine Villaflor, si Baby Ramos, si Karen, ay ang kanilang tapsilugan lugawan na masarap dyan sa ayun. Sana lalo pong sumarap ang inyong lugaw at tapsilugan dyan. Kamusta kayo? Kapatid dyan sa si Nora Serrano, si Boy Serrano, at si Katrina Serrano, aking pamangkin, at si Philip Louis Serrano, ang aking pulis na pamangkin dyan sa Caloocan. Kamusta kayo dyan? Okay kayo lang? Sige, police, madam. Pahabol ko lang, madam, batiin din natin si Police Corporal Joseph Jaso,
ng RFMB at Police Corporal Rachel Dumapit ng Pasig Women's Desk. Yan, binabati namin kayo, ma'am and sir. Si Charles, madam, lagi ko na makausap, although lagi naman siya nag-chat sa akin, busy lang si Charles ngayon sa kanyang ginagawa. Marami na si kaso eh. So, ingat. Charles, Balik tayo sa sa'yo hapon. programa sa mga pangyayari pa din sa ating kapaligiran. Diyan sa may Benguet, La Trinidad, yung maraming gulayan na dyan sa may La Trinidad, Baguio, sa Benguet. 3 days lockdown. Dahil may nag-positive daw dyan na galing Maynila na na-confine ngayon sa hospital. No, nag-positive sa COVID-19, sa virus. No, yan pa namang La Trinidad na yan, dyan kinukuha ang mga gulay papuntang Maynila. Humahango dyan ang ating mga taga Maynila para kumuha ng mga gulay. So, 3 days lockdown yung Benguet, La Trinidad sa Baguio. Yung nga, kawawa naman. Oh. Ipagpray natin sila, madam, syempre, andyan na yan nakapasok na So, doble pag-ingat na lang din. Tsaka sa mga frontliners natin, ingat din po kayo at mga doktor. Walang sawang pagpapasalamat at pagdadasal para sa inyo. Maganon din sa mga kapulisan, mga kasundaluhan, frontliners din. Especially sa mga delivery, sa mga Grab drivers, mga Lalamove, kung saan-saan pa, Angkas, Joyride, mga frontliners natin dyan, delivery. Binabati namin kayo, lagi kayo mag-ingat mga sir. Lalo ngayon, tag-ulan, hinahinay po sa pagmamaneho ng motor. At huwag po tayo mag-uunahan, makakarating din tayo sa ating paruroonan. Kaya nga, madam, may dagdag ko, madam, yung tungkol dun sa sinabi mo nga, total, nabanggit mo, itong, yung nga, sa Ifugao, yung mga kamatis, may barangay Wangwang, yung tambak-tambak, yung nasayang. Oo. Makikita nyo dito sa pag sinerge nyo sa ibang social, kumalat nag-viral to sa social media yung mga kamatis nga nasayang lang din. Siyempre nga naman problemado tayo sa transportation ngayon at mababa ang ngayon kumbaga sa bagsak ang ating mga pamilihan, especially dun sa palengke. Hirap din ang taong makapasok at makapunta lalo sa mga lugar na to sa Ifugao. Yung mga kamatis nasayang lang kitang-kita po yan kung makikita-search nyo sa Facebook. Suggestion natin, madam, ito suggestion lang natin. Tungkol naman dito sa mga nasasayang na to. Baka kung po pwede, itong mga kamatis na to, katulad sa Italy, meron tinatawag yung mga sa kanila, yung mga pomodoro na nasa bote. Ginagawang pang pasta. Dinudurog lang o parang bine-blender. Lalagay sa bote, lalagyan ng konting parang preservatives para gawin nilang sauce sa pasta. Sa Europe kasi ganyan At least fresh siya. Suggestion natin sa government natin, huwag natin pabayaan itong mga natural resources natin. Sapagkat bagsak ang panahon kumbaga back to scratch tayo, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi itong mga natural resources natin. Dito tayo makakakuha po ng sapat na pangsalo sa bagsak nating ekonomiya. Siguro itong mga nasasayang na to, isipan natin ng remedyo katulad na itong mga kamatis na nasayang. Baka pwedeng gawan nyo ng paraan. Baka, maging tomato sauce na lang to. Maging tomato sauce na lang to. At least makitinda sa mga merkado. Yun ang ating panawagan sa ating national government. Sana itong mga ganitong mga gulay, magawan ng paraan din kasi sayang naman din. Ito, napakalaking bagay po nito at napakalaking tulong din ito sa ating ekonomiya para masasayang lang, masisira lang. Sana may nakaisip na nito. Marami rin carrots na nasira sa Baguio, nabulok, sayang. Baka pwedeng gawin na lang yung juice. Ayan. Diba? Durugin na lang. Dalhin nila sa factory, durug. Itinda na lang nila. Diba? At least sa bote na siya. Maraming bibili po niyan. Alam niyo po, sa panahon ngayon, syempre, medyo tumataas din ng value, lalo mas tumaas ang value ng pagkain. Ang food industry. Healthy food, dapat hindi pinababayaan. Sapagkat marami ng ngayon, madam Kaya sa mga online selling. Tumaas ang ng online sellers ngayon. Ang bentahan sa online. Pwede nating nibenta sa online to, di ba? Para at least mapakinabangan po yan. Mapakinabangan po siya, hindi po siya masayang. Sapagkat alam naman natin, bagsak ng ekonomiya.
may masasayang pang mga natural resources na ganyan, eh ano na pang mangyayari? Kawawa naman din ang ating mga yung mga nagtatrabaho para lang umani niyan. Meron Menchi? din akong konting panawagan sa ating mahal na Pangulo. Ano? Sana po, mahal na Presidente, padaliin na lang po natin ang mga tulong para sa ating mga kababayan. Alam naman po namin na ginagawa niyo ang lahat. Pero sana, agaran po nating maibigay o maihatid kaagad ang mga tulong para sa ating mga kababayan. Sa bigat po ng mga problema na ito ay napakahirap po talaga, mahal na Pangulo. Pag nagtagal pa po ito, baka marami sa atin ang hindi na makayanan ng mga problemang ito, sa sitwasyon natin na ito. At huwag muna tayo masyadong Maraming nakakaranas ng sobrang krisis na, mahal na Pangulo. Sana yung mga ayuda o mga tulong na pwedeng ihatid kaagad natin sa ating mga kababayan para maibsan ang kanilang paghihirap. Gawin na po natin kaagad ito, mahal na Pangulo. Tsaka Madam Menchi, kamahal ang ating bansang Pilipinas. Wag po nating hayaan ang ating mga kababayan na sobra sadsad na sa hirap. Sana po maagaran po nating matulungan ng ating mga kababayan sa krisis na ito. Madam Menchi, bukod pa dyan, dagdag natin, total, may mga panukala tayong mga bagong batas. Katulad niya, anti-terror bill. Siyempre, hati ang opinion ng tao dyan tungkol dyan. Ay nga, bukod sa kakulangan sa kaalaman ng ibang mga ating kababayan, pwede nyo po itong may research sa Google kung saan man o magtanong po tayo tungkol sa batas. Alamin po natin yung nasa sa loob. Bago po tayo magagalit. Na-aprobahan na daw at napirmahan na daw ng ating Pangulo ang tungkol sa terrorism bill, anti-terrorism bill. Hindi pa yata, Madam. Hindi pa yata napipirmahan, hindi pa napipirmahan officially ng ating presidente. Although nasa table niya na yung kopya ng itong batas na to, i-evaluate pa muna ng ating Pangulo bago pirmahan, bago tuluyang maging batas. At maidagdagan natin, Madam, tungkol dyan sa mga panukalang batas na yan, sana naman, yung ibang mga panukala dyan, huwag nyo munang isabay-sabay. Baka tulad niya po, yung mga medyo nagpapahirap po sa tao, katulad po niya, doble plaka na yan. Which is hindi naman talaga yan. Maraming mabayan yung doble plaka, hindi naman po yan, hindi naman yan nakakatulong. Bukod sa panahon ngayon ng pandemya, yung doble plaka na yan, pahirap yan, bukod sa wala nang masakyan ng tao. Motor na nga lang yung meron ng ibang kakababayan natin, nalagyan mo pa ng doble plaka, nalagyan mo pa ng doble konsumisyon. At ito naman sa online selling, pagdating sa online selling, itong mga online sellers natin, tsaka mga freelancers, may panukala rin ng DTI na i-register itong mga negosyo nila. Para magbabayad sila ng tax, itong mga online sellers, tsaka mga freelancers. Pati rin mga bisikleta. Grabe naman kayo, kung ganun. Huwag naman sabay-sabay. Huwag naman sabay-sabay. Isa-isa, one at a time lang. Alam naman natin, meron tayong mga pakay sa panukala na yan. Pero, one at a time, huwag naman sabay-sabay sa ngayon. Kasi, doble-doble naman problema ng tao. Huwag naman tayong masyadong, sobrang pahirap naman Kagaya niyan, ito na nga lang kinabubuhay ng iba nating kababayan, yung pang-online selling, pagbebenta na kung ano na sa online. Pati mga freelancers, sasabihin pa na itong mga ibang ahensya rito sa gobyerno na i-register daw yung mga negosyo nila. Sa panahon po ngayon, dapat ang intindihin natin yun. Itong ating pamahalaan, intindihin nila yung pangangailangan ng mga tao, tulong sa ating pamahalaan. Kailangan ng tulong ng ating mga kababayan. Sobrang hirap na. Huwag naman doble-doble. Mga kababayan. Pambihira naman yan, di ba? Doble plaka na nga. Pahirap na rin sa tao ngayon. Pahirap isang dagdag na rin ng tao yan. Problema. Hindi nyo ang ating mga kapwa Pilipino na naghihirap. Tas ito pa nga yung DTI, gusto nga, yung itong mga online sellers, magbabayad ng tax. Parang ganun ang sabi. Ano na bang mangyayari? Na nga pinagkakitaan ng mga
konting ano lang yun eh. Bakit hindi nila isipin yung mga pangailangan muna ng tao ngayon? Kung paano Silipan sila na si... makakatulong. Hindi ko Oo, ano yun nga muna. sa mga tao. Kung Huwag mo muna pinagkakitaan sabay-sabay. yung mga online selling na yan, eh kakarampot lang kinikita ng mga yan para pag-isipan nyo pa ng ganyan. Ang isipin natin ngayon, yung krisis, paano tayo makakaraos sa krisis na to, sa virus na to, na matapos na itong virus na to na kumalat sa buong mundo. Ito muna Yun yung nga, ating bigyan ng pansin. Ang matapos itong problema na to, bago kayo kung ano-anong panukalang ang gusto ninyong sabihin o ang gusto ninyong sundin ng ating mga kababayan na naghihirap sa ngayon. Nasa ano tayo eh, nasa krisis tayo ngayon eh. Huwag natin bigyan ng pansin kung ano-anong problema pa yung pinapatong ninyo sa ating mga kababayan. Sa atin, hindi na natin alam kung paano natin sa shoulder lahat yan eh. yun na nga eh. Unahin natin yung ano. Unahin natin muna yung ano. Sikmura po muna ng tao. Unahin po muna natin. Ano? Huwag nyo sabay-sabay. Huwag. Sobra naman kasi talagang ano na, talagang mahihirapan na yung tao. Lalo sa transportation, number 1. Number 1, Hindi natin masisisi. Oo. Hindi natin masisisi ang gobyerno rin tungkol sa transportation dahil din nga rin naman sa pagkakabilis na pagkalat ng COVID-19. Although, alam naman natin, hindi matatapos ang problemang to nang walang vaccine o antidote. So, ang ginagawa nila ng ating government is hindi man siya ma-eliminate ng gusto sa ngayon dahil wala pang vaccine. Sinosuppress lang muna yung pagdami o yung pagkalat. Eh dapat, po isipin natin yung kung paano yung remedyo tungkol sa transportation. Opo. Tapos yung mga remedyo muna. As much as possible, medyo magbaba muna kayo ng pamasahe sa ngayon. Baba muna ng pamasahe kasi katulad yan, sa tricycle, for example, sa isang syudad dyan, isang tao, isang tricycle, opo, isingil lang gano'n. Medyo babaan natin ng konti muna hanggat maaari. Kumbaga, pakisamahan muna. Excuse lang doon sa mga kaibigan natin tricycle driver. Kumbaga sa pakisamahan lang muna. Alang-alang na lang din sa sa ekonomiya at saka sa ating mga kababayan din. Kapwa-tao na lang din muna. Bayanihan muna. Total, may batas na Bayanihan Act. Ganun din muna gawin natin, yung salitang bayanihan para sa isa't isa. Yun nga, tulungan muna, pakisamahan lang muna. Tsaka ang gasolina, sana wag taas. Lang pa yung special na pakiusap din natin. Huwag na muna sana magtataas ang gasolina, ang presyo ng gasolina. Hanggat maaari po muna, lahat muna sana ng mga mayayamang negosyo dyan o mga higanting mga dambuala na higanting dyan, negosyo. Magbaba muna kayo ng inyong mga presyo. Para po yung mga kababayan natin maka-recover unti-unti. Kasi wala pa naman vaccine. Hindi natin alam kung next year pa lalabas yung vaccine o this year. Hindi natin alam. Siyempre, paglabas din ng vaccine, hindi naman ganun kadali. Lahat tayo mabakunahan. Lahat ng tao may injection na ng vaccine na yan. Hindi po ganun kadali yun. Tandaan pa rin sa proseso yan. Sa paanong paraan, ipapakalat sa barangay. Lahat po ba tayo makaka-assure na injection na ng mga barangay? Alam naman natin kung sa ayuda nga, sa SAP nga, sa sumablay na yung iba nating mga barangay. Hindi natin nilalahat. Pero napakaraming barangay ang alam natin na gumawa ng katiwalian at kalokohan sa panahon ngayon ng pandemya. Ganun po mangyayaring option yan eh. Paglabas ng vaccine baka ibaba nyo rin sa mga barangay yan. Tapos mga health center. Ay sus Mario, ano na mangyayari? Ganun din mangyayari yan eh. Sana naman, advance tayo mag-isip. Advance po tayo mag-isip kung paano ang solusyon. Sa ngayon, na mga nangyayari sa paligid. Wag muna yung gagawa muna ng kung ano-anong mga panukala na alam nating mahihirapan ng kapwa natin, kababayan natin. Diba, Ma'am MC? Kaya nga tayo nakakagalit kapag nakakarinig tayo ng may nananamantala pa sa ating kapwa Pilipino. Kaya nga. Sana iwasan na ho natin na tayo mag-isip pa ng masama sa ating kapwa sa panahon na to. Magtulungan po tayo. Hindi po natin kailangan na manlamang pa tayo ng ating kapwa Pilipino. Yung mga panukala kung hindi na kayang ang buhay na ganito, ang sitwasyon na ganito. Yung iba na katulad nga sa transportasyon na yan, sa kagustuhang makauwi sa kanilang mga pamilya, willing sila maglakad na napakalayo.
Manila to Pangasinan. Buti na lang yung nakalimutan ko yung pangalan ng isang lalaki na yun na willing maglakad. Buti na lang siya nakagawa pa siyang mapasakay pauwing Bicol. Hindi ko matandaan kung Bicol o Pangasinan. Nakauwi pa siya na nakasakay pa siya. Biro niyo yan, ang nangyayari sa ating mga kababayan sa transportasyon na issue na gusto na makauwi sa kanilang mga pamilya kung ano-anong nararanasang hirap sa kalsada. Sana kung anong ang yung ating pamahalaan na huwag nating hintayin na meron pang mga issue na may mamatay bago tayo gumawa ng paraan, bago tayo magpanukala ng malinaw sa ating mga kababayan kung paano sila makakauwi, kung paano paraan. Huwag na natin hintayin pa na may magbuwis pa muli ng buhay sa pag-aantay ng transportasyon na yan. Ang lahat bibigyan palagi ng pansin ay ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Yun muna. Yun muna, dapat. Mga nasulok ng Pilipinas sa malayong probinsya na paano na hindi na nakakain. Dapat yan, tingnan natin yan ng ating pamahalaan. Ang mga malalayong probinsya na sa bundukin, may mga buhay dyan na namumuhay dyan na wala na makain, na hindi alam kung paano hihingi na ayuda. Silipin po natin lahat ng mga sektor ng pamahalaan sa sulok ng Pilipinas. Tingnan po natin yung ating nasasakupan, yung ating mga tao dyan na naninirahan sa mga sulok ng Pilipinas na hindi na kumakain. Ay nga, madam, malapit na sa mampasa, malapit na sa mampasa, sa 25,000 yung kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Malapit na mag 25,000. Hindi lang yan kasamang rede ng ating... Oo, kasi 24,000 hindi. Madam, as of now, 24,787 na ang ating naman ng virus. Tapos 615 na yung panibagong kaso. Ngayong araw na to, ngayong araw lang na to. So bukas, meron na naman panibagong update. Tingnan natin. Panginoon na lang nakakaalam sa atin hanggang kailan tayo ibig natin sabihin, ang gusto natin ipunto rito is mag-concentrate yung ating gobyerno sa pangailangan muna ng tao. Yun yung paggawa ng batas, pagpanukala ng batas, isa-isa lang po sabay-sabay. Isa-isa lang. May nakakalaban. Kasi so, laglag na laglag na. Yung hirap ng tao. Mag-isip. Laglag na po ng laglag na ang tuka. Laglag na ang tuka ng ating ibang mga kababayan. So, doon muna tayo sa mga unang problema. Yung unang problema, yung ayuda. Alam naman natin, maraming walang trabaho, no work to pay. Pangalawa po, actually lahat ng problema to una Walang pangalawa dito. Actually lahat to pangunahing problema. Yung isa pa dito yung transportation. Mag-concentrate po muna tayo dyan. Transportation din ng mga kababayan. Kasi meron ding isa tong mga iba nating mga nakikita dito sa Facebook na yung iba rito nga nakamotor, naka-uniforme. Tapos naka-backride yung sakay niya, naka-uniforme sila. Ayusin po natin 'yan. Kasi magkakaroon yan ng masamang interpretation sa tao. Ayusin natin 'yan, ang disiplina. Katulad niya, naka-uniforme kayo, magbaback-ride kayo, mayaya naman kayo sa sarili nyo. Mayaya po kayo. Kasi mga tao, hindi nga makapag-back-ride, galakad na nga pa uwi, tapos kayo bumotor, naka-uniforme pa dyan. Alam naman natin, nakikita natin sa Facebook yan. Pakiayos nyo naman yan. Para po di tayo napupulaan ng tao. At the same time, ayun nga, dito sa madam, sa may Puerto Princesa, ng bugbog na hepe, pinasisibak sa sa DILG. Happy ng bugbog dito sa sa Puerto Princesa. Pero inyo Ano nangyari diyan sa Ito basahin ko ito. Nakatakdang sulatan ni Puerto Princesa Mayor Lucilo Bayron si Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año upang hilingin ang agarang pagsibak kay Puerto Princesa Police Chief Colonel Marion Balonglong na nanakit at nanutok ng baril sa mga tauhan ng Department of Environment and National Resources o DENR, tauhan ng city government at mga tanod.
Oo. Higa to si Kernel. Ba? May mga ganyan pangyayari. Masyadong astig to yung kernel na to. Nabatid na nagsagawa ng inspeksyon ang mga tauhan ng DNR Community Environment and National Resources sa high office sa pamumuno ni Roldan Alvarez kasama ang mga tauhan ng city government at barangay dahil sa nakarating na impormasyon na mayroong umanong pinagpuputol na bakawan, mangrove sa Bukana, Barangay Patahimik, Puerto Princesa City. Ito yung storya. Habang nagsagawa ng inspeksyon, bigla umanong dumating si Colonel Balonglong na kasama ang mga tauhan nitong naka-full battle gear. Agad umanong tinutukan ng baril ang mga nag-inspeksyon sa nasabing lugar. Saka umano, pinusasan, sinampal at tinadyakan si Alvarez ng naturang hepe. Masyado siga itong Colonel na to. Nakakatakot to. Masyado. Pero mo, masyadong abusado itong lintik na to. Uniforme. Oo, nga, buti nga ito si Kernel, ito si Mayor Puerto Princesa, Mayor Lucilo Byron sumulot na sa DLG kay Secretary Eduardo Año para sibakin tong ano na to, abusadong Kernel na to, si Kernel Kamote. Ginawa nga ito klaseng otoridad tinatanggal kaagad yan, hindi bagay dyan sa kanyang posisyon. Tama. Ito madam, may ko, sabi niya, base sa panayam sa mga naging biktima ni Balonglong, galit na galit umano naturang hepe dahil siya umano mismo ang sumakop sa naturang lugar at nagpatanggal ng mga bakawan dito. Magugulita ang ipinagbawal sa batas ang pagsira pagputol sa bakawan ng walang permiso galing sa DNR. Abusado to. Pati yung mga katauhan, pati ang nakakatawa dito, pati yung mga tauhan natin ni Kernel nakisali. Naka-full battle gear pa, naka-full pack pa kayo. Na parang kala mo siguro lulusob sa gera. Kalaban nila, mga tauhan din ng gobyerno, taga-DNR. Kapag gawan ka agad ng ating Pangulo. Ito po ang isang mga mamensi, ito mga isang example. Ito napaka isang malinaw pa sikat ng araw na example ng isang abusado. Abusadong yan, pulis. Ito si Colonel Balonglong. Masyadong siga nakakatakot Pero mo nanuntok, nanampal, nanadyak. Agad na ating presidente yan. Pakitanggal po sana ito kay DLG Secretary Eduardo Año na makarating sa inyo to. Bukod pa sa sulat na ito bukod sa sulat ni Puerto Princesa Mayor Lucilo Byron na ipatanggal tong kernel na to, sana sa aming programa marinig nyo rin to. Pakikumpirma. Kasi totoo to dito fake news. Pakisibak po tong taong to. Pakipaimbestigahan ng gusto to. Hanggat maaari, kulong na lang tong taong to. Kasi abusado. Ito nga po yung sinasabi. Kaya nga, huwag tayong gumawa ng mali para walang masilip sa atin, ang taong bayan, para po walang maging interpretation na ganyan. Kasi po, one is to all nangyayari. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Common responsibility. Akala ng isa, pag ganun ang suot mo, ganun ka na rin. Kaya po yung isang sakit na nangyayari. Ito yung sakit na walang lunas Oo. Ang lunas lang talaga nito, yung ganyan nga. Sibakin. Oo. Kaso walang lunas to Maraming ganito May nanganganak Oo, maraming ganito sa paligid. Dapat pag nakakita ng ganyan may abusado, tanggalin ka agad para hindi pa marisan. Dapat po sibakin. Huwag yung compliance sa ililipat lang. Sibakin ka agad para hindi pa marisan pa ng iba. Madam NC, magkatapos na ang ating programa. Meron pa tayo 5 minuto. Baka po meron kayong mga gustong may dagdag dyan na mga balita o kaalaman para sa ating mga mamamayan. Anti-terrorism bill. Mga kababayan, unawain natin itong tungkol dito sa anti-terrorism bill. Ito ay hindi makakasama para sa atin. Marami itong panukatang batas na asahan nating mababawasan ng krimen, mabawasan ng gulo sa ating bansa. Unawain natin mabuti kung ano ibig sabihin ng anti-terrorism ng panukala ng ating pamahalaan. Nga madami tungkol dyan sa anti-terrorism bill. Siguro the best na pwedeng gawin ng na pwedeng gawin ng ating national government is katulad na sinabi ko kanina, yung information, yung tamang impormasyon, yung paghahatid ng impormasyon, sapat na kaalaman para sa mga tao. Para po magkaroon talaga ng sapat na kaalaman yung mga tao tungkol dito, siguro gat maaari, kontak kayo ng online seminar,
online na tungkol dyan sa batas na yan. Total, kasi naging kontrobersyal na lang din naman eh. Yung batas eh, siguro magkantak po tayo ng tamang pagpapakalat na impormasyon. Kung ano ba talaga yung nilalaman nito, kung ano bang assurance ng tao para masisiguradong protektado sila ng batas na to, na walang mag-aabusong opisyal ng gobyerno o opisyal ng law enforcement, di ba? Yun lamang po, sapat na impormasyon lang, tamang paghatid na impormasyon. No, po, yun lang. Yung tamang paghatid lang eh, yun lang importante. Kung paano malalaman ng taong bayan. Katulad nitong yan, kagaya kanina, binalita natin, itong pulis na abusado, itong kernel, di nang bugbog daw sa mga tauhan ng DNR. Isa pa yan, kung talagang totoo, kung talagang totoo itong ginawa na itong official ng pulis na itong kernel na to, talagang malata talaga ang tao. Pag ganyan, for example, ganyan ang makikita nila. Tusugo doon, naka full battle gear. Ito naman mga ututong mga tauhan niya, sumama naman. Ngayon po sinasabi natin na ito dapat tumagal itong klaseng tao, maaksyonan. At tungkol sa batas naman, anti-terrorism bill, total, naman ang kinakatakot ng tao, magkakaabusuhin itong batas. Wala naman sila terrorism bill. Iparating po natin sa taong bayan para magkaroon po ng sapat na kaalaman ng tao. Total, laging kontrobersyal naman yan at lagi sinisigaw na ibasura yung batas na yan. Iparating po natin kung ano talaga nilalaman ng anti-terrorism bill. Kung ito nga ba pabor sa tao o hindi. Yun lamang po, mga kababayan. Madam NC? Okay. Okay, mag-alala mga kababayan, minamadali na ng ating pamahalaan ng tungkol sa vaccine, no? Kaya sana naman matapos na itong ating mga problema. Alam ko naman na marami tayong mga kinakaharap na sa ngayon, mga kababayan. Pasasaat ba't matatapos nito? Huwag lang natin kalimutang magdasal at mag-ingat po palagi mga kababayan. Kung wala naman po tayong kailangan sa labas, kung pwede, manatili pa rin po tayo sa ating mga bahay. Yun lang po mga kababayan, kami po yung magpapaalam na at yun pa rin po ang aking sasabihin sa inyo, observe distancing at triple pag-iingat po. Pagpatubayan kayo ng ating pong may kapal. Maraming salamat po uli mga kababayan. Ito po muli sa Okay ba kababayan? Sige madam. Mga kababayan, this is Raiden. Mga kababayan, this is Raiden again. Kami ang bagong bantay hukom at ang aming himpilan sa DWBL 1242 na lehitimong miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-ingat po kayo palagi at syempre, sundin natin palagi ang health protocols at safety para din po sa atin at sa ating pamilya. Yun lamang po at God bless you all. Salamat po.